Unahin po natin si Sir Neil Ramos na Tempo. Sir Neil. There you go. Kami sa likod. Good ako, sir. Ang question ko po sa creatives, particularly for national artists, and sa Piazza, yung kanyang co-writer dito, at saka ang ating director, si Pilay. Gusto ko lang malaman po sana kung paano yung konsepto at yung story mismo na Rainbow. Maybe you could share it po. Yung konsepto nitong project na ito nanggaling kay JC Rubio. Dito po siya. JC? Nasa si JC. Ayun. Kinontak ko ni Nessa. Nag-present sila sa akin ng pitch deck. At na-impress ako dun sa story concept. May beginning and middle and end na siya. And yun. So nag-meet kami sa library. At nag-brainstorm kami kasama si Ange, si JC, si Nessa. Mga kasamahan ng team nila. Doon na, naglakbay yung material hanggang sa ano. Thank you so much po. Follow na po. Diretso na ako sa ating sa mga listeners natin. Mag-brief na ako, sir. Magandang hapon. Ito po ba yung kanyang pasok sa MMFF? Good afternoon, sir. Ano nga po ulit yung tanong niyo, sir? Sorry po. Yes, yes sir. Gusto ano pakiramdam na ikaw ay napasok na finally Rainbows? Actually sir, the very first time na napasali ako sa MMFF, para nagkaroon before yung meant to be with Bossing and Miss Don Sulueta. Pero very special participation lang ako, like sobrang bilis lang. But this time nabigyan ako ng oportunidad na makagawa ng isang MMFF project, and I'm just so grateful because, to be honest, last year when I was watching Firefly, parang nung pinapalabas na yung end credits, bigla ko lang naramdaman at sinabi ko nga na pakiramdam ko next year magkakaroon ako ng MMFF project. And somehow na-manifest po siya lahat. And it was very challenging at first because ibang-iba ang telebisyon sa paggawa ng pelikula. But sobrang na-enjoy ko yung proseso at sobrang minahal ko yung panahon na ginugugol namin sa paggawa ng pelikula na ito. I'm just very grateful sa bumubuo ng team ng Green Bones because ginide nila ako throughout the process of this project. At hindi na po ako makapaghintay na mapanood po ito ng sambayan ng Pilipino. Pumirma ka agad na kasulit yung pelikula nito. Sorry po sir. What made you interested dun sa particular aspect na role mo dito? Sa material. The moment na nabasa ko yung script, it's very different sa mga the usual na nagagawa ko on TV like Lolo, Black Rider. It's very different. And ako kasi yung tipong tao na I always want to challenge myself to get better at ayoko mas stuck dun sa mga, sa comfort zone na meron ako. So, yun yung challenge ko. Every single day, gusto ko may bago ko mapapakita, gusto ko nagiging better ako and to be the best version of myself. So, in this project, I guess, somehow na-push ako doon sa limits ko. Nag-prepare ako for how many months, nag-workshop ako. I watch a lot of films like Wong Kar-wai movies para lang makita ko yung difference ng totoong cinema, ng TV, because sanay na sanay ako sa television. But in this case, I guess it's very different. But like what I said earlier, sobrang na-enjoy ko talaga yung proseso ng paggawa. Meron kang space, at yun siguro yung pinaka-na-enjoy ko dito. Like si Direk Zig, lagi siya nandyan to guide us.
makikipagkwentuhan siya, hindi siya magdidictate kung anong klaseng atake yung gusto mong ilabas dito, pero hahayaan ka niya, and then you'll do different versions para at least mahanap kung ano ba talaga yung tamang timpla ng karakter mo. So, grabe, sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng pelikula. Salamat, sir. Maraming salamat, Sir Neo Tempo. Ang ating susunod na magtatanong ay si Salve Asis, na Filipino star ngayon and pangmasa. Afternoon. Hey Dennis. Dennis, parang comeback ko to sa Metro Manila Film Festival. Paano ka nag-prepare doon sa character? At saka yung reaction mo na parang kailan yung anniversary ng Metro Manila Film Festival? Saka ka nakasali. Thank you. Well, feeling ko po, napakaswerte po na maging parte nitong ng grupo na to para po itong proyekto na to. First time ko mabasa yung script. Bihirang mangyari pero may mararamdaman kang magic at kurot talaga. At sa tingin ko yun yung pinaka-importante na kapag nabasa mo first time yung material, yung apektuhan ka na agad. Maswerte na mapasama dito sa award-winning team na to. Napakagaling ng mga artista, mga kasama ko syempre sa pamumuno ni Direk Zig. At sa mga preparasyon naman na ginawa ko dito, syempre kami ni Ruru, sanay kami sa TV, madalas yung kami napapanood sa TV, meron kami mga roles na ginagampanan na markadong characters na napapanood sa television, halos araw-araw. So dito, minabuti namin na talaga ibahin yung mga characters namin in terms of look, sa pagsasalita. And by the way, ito kasi sa character ko na to, merong face dun sa kwento niya na kinailangan niyang mag-sign language dahil dun sa trauma na naramdaman niya, parang ayaw niya muna magsalita. So, ayun, pinag-aralan ko rin po yung sign language or tinatawag na dito yung FSL. And ano pa ba? Yun lang, makikita niyo dito sa pelikulang to, mas less yung dialogue and makikita niyo kahit nagtitinginan pa lang, maintindihan niyo na kung ano yung gusto mong paliwatig na kwento. Gusto mong eksena. Pero Dennis, ano yung challenges physically meant? Siguro yung challenge dito ay yung kailangan mag-effort na baguhin yung itsura. Dahil yung role ko dito ay isang notorious na kriminal at na-addict din siya dito. So, kailangan rin baguhin talaga yung kanyang itsura. So, kailangan ko mag-use ng ilang pounds para ma-achieve ko yung look na yun. And, ayun, mas kailangan lang mag-effort dahil syempre sa tagal ko rin dito sa industriya, kailangan may pakita naman akong bago na magiging curious lahat ng mga kaluluwa. Thank you very much. Magtatanong, dapat lang po ng konti sa may center para mag-pick up yung mic ng ating tech, ng ating receivers dito. Okay, our next member of the media is Richard Pagbisawan of Lionheart News. Hello, good afternoon. Yung question ko kay Miss Alessandra. So, hello, good afternoon. Last year, ikaw syempre yung pinanood namin sa Firefly. And ngayon, part ka ng Green Bones. First question ko, what made you say yes to this project? The repeat. Parang, uy, Jimmy Fields ulit, si Direk Zig ulit. Tapos yun nga, may joke nga kami na meron akong guaranteed 5 days na shooting every year. Please, kahit anong role, I'll be there. Basta 5 days guaranteed. And of course, syempre, maayos naman yung role. Okay na. Nakasentro yung script, of course, kay Dennis at saka kay Ruru. At wala namang problema mag-support sa kanila kasi parehong gagaling na artista. And of course, ayaw na mag-iwala ni Zig. And ito ba, anong kaibahan mo sa role mo from last year sa bago mong role? Ano yung naging parang challenge sa'yo? Challenge? Parang wala naman. Kaya ko naman, huwag na natin palalimin to. Okay. Barkada ako dito ni Dennis. Barkada na, ano ba yung backstory natin? Hindi naman napag-usapan, pero parang magkaibigang addict na may something.
Tayo ba? Hindi ko nabasa yung script. Okay. Kami pala yun. Mali. Okay. So, ganon. So, basta I'm there. I'm there. And guaranteed 5 days. And eto, ang haba na ng pinagtawahan nyo ni Direk Sid. So marami ka ng masasabi about him, especially yung tatak na when it comes sa filmmaking. So, ano na lang yung nakita mong tatak ni Direk Sid dito sa pelikula to, and paano namin yung makikita as viewers? Binuksan niya yung kasi from the script, syempre parang, ako ba mag-explain ng treatment mo? from the script, parang kulungan siya, di ba? Medyo nakaka-suffocate yun. So knowing Zig, hindi papayag, parang nag-create siya ng sariling mundo. Isang kulungan na nasa gitna ng isang isla, in the middle of nowhere, parang gano'n. Yun yung nakita ko kaya Zig Dulay na ito. Miss Alex. Thank you so much. Thank you so much. And I have a question for Royce. Pakwento lang about your role here sa PDL, and did you find it challenging ba para sa iyo? Hello, magandang hapon. Ako po dito ay isa mga PDL, mga prisoners, so kasamahan ako ni Dennis sa Mulungan. And siguro sa challenge din, yung looks, kasi binabago yung mga looks namin dito. Ayan, kasama ko rin sila, Sir Raul and Sir Ronnie. Talaga binabago yung looks namin dito, pati yung paano kami kumasta. So yun, pero tulungan naman suportahan lang sa isa't isa. Pero after playing the role, kumbaga yung pinaka-takeaway mo, mga natutunan mo about kung paano sila yung buhay nila doon. Siguro natuto rin ako mag-sign language actually kasi tinuturuan din kami, and siguro natutunan ko sa role or sa story na ginawa namin. Ano ba? Usapang hustisya kasi ito siguro ang hirap. Huwag ka na lang muna sigurong don't judge the book by its cover. Wow, English. Diba? Tama naman. Kasi hindi natin alam, hindi natin nakikita yung tunay na istorya ng isang tao. So hanggang maaari, huwag natin siyang husgahan. Alamin natin yung pinakatotoo. Hukayin natin yung pinakailalim ng istorya na pinanggagalingan ng tao bago natin siya husgahan. At saka mo masabi kung mabuti o masama siyang tao. So sa tingin mo, deserve nila ng second chance or second look ng mga PDLs? Ako para sa akin, yes. Kasi tao lang tayo nakakaramdam tayo ng iba't ibang emosyon. Depende sa galit, lungkot, saya na nararamdaman natin. So, kung ipapakita naman ng tao na deserving sa second chance, bakit hindi? Okay, salamat. Thank you. alright, don't judge the book. Next is Miss Kate Adahar. My question is for Wendell. Nabalitaan naman parang bad guy yung role mo dito. Gaano kasama yung pagka-bad guy? Good afternoon to everyone. Paano ba? Siguro masasabi ko talagang yung pagiging bad guy kasi siguro masasabi ko maraming klase yung pagiging kasama ng isang tao. Sa nakita ko dito sa character ni Cruz, later role Cruz dito. Sa tingin ko yung pagiging bad guy niya because of his greediness. Greed siya masyado siyang maraming gustong kunin sa buhay niya. That's why he will do whatever it takes para makuha yung gusto niya. So siguro doon din mapapanood ng mga manonood natin, kapwa natin na yun yung parang lesson naman doon sa character niya. Because of our desires, pwede tayong mapasama pag too much. So pwedeng kahit may mapahama ka ng tao para lang makuha mo yung gusto mo, mangyayari ang So yun ganon siya kasama dito. And alam ko na kapag naipalabas ito, marami din makaka-appreciate na in a way dito sa character na to, pwede palang dapat hindi lang. Pwede palang, may aral dito sa pagiging masama. Hindi lang siya masasabi kung ginawa lang siyang masama para maging kontrabida lang ng dalawang or ng mga cast dito ng characters dito.
merong pinanggalingan bakit naging masama yung role ni Cruz po. Kumusta naman yung working relationship na nila? Lahat kami actually, mga nangatrabaho na po sila halos lahat, no? At sila po si Dennis, no? Si Ruro parang first time na yata, no? Pero lagi ko naman siya nakita sa GMA. Most of them here, nakatrabaho na si Royce ngayon lang, pero mga nasa isang network na kami. Kaya parang talagang hindi na kami nag-adjust ng ano dito. Well, my first time to work with Direct Zig. Sobra akong natuwa po. And I feel so blessed to be a part of this masasabi kong comeback ng lahat, no? Sabi nga ni Sir Ricky na nabuhay ulit yung industriya talaga ng So, isa kong karangalan na napasama ulit ako dito. And at the same time na nakasama ko yung mga dati ko na nakasama na magkakaroon ng dahilan para maging mabuhay ulit ang industriya. And regarding sa relasyon ko sa kanila, masaya po ako at nagpapasalamat ako. Siyempre, unang-una kay Lord because naging maganda naman po so far ang naging relasyon namin ng bawat isa. Natapos namin ito ng maayos kahit po lahat kami may mga schedules at nagtulungan po kami. And I feel so respected and loved dito sa aming cast. At nagpapasalamat po ako sa amin. Hindi lang po sa mga cast namin, hindi naman po mabubuo ang isang magandang pelikula nang wala rin po from the production team itself, from the creative teams, from yung mga nasa likod ng camera, sila Ma'am Ange, siya po Nessa, na nagtiwala po sa amin, Sir Ricky, at ang aming mga cameramen, the whole team itself. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Wendell. Next is Mr. Isa. Hello, mga kapuso. Hi, Miss Annette, my friend, and everybody, Miss Nessa. Actually, hindi ko siya na-realize. And I remember being on the set, on the first, before po nun, hello, magandang hapon sa mga kaibigan natin, sa press. Thank you for having me here today. Hello, everyone. Hindi ko na-realize, sabi ni Miss Nessa, is this your comeback project with GMA? Sabi ko, hindi ko siya na-realize. Because when I read the script, I read it like a script of any other. Like, I read it as a script. And when I said yes to it, I said yes because it was a good script. Irregardless of who was producing it. Because the script stands and the script is king, in my opinion. I mean, of course, a director has to bring that to life. The pressure. And the actors, no pressure, all of us. So yes, ito po pala ang aking pagbabalik sa aking GMA. Sa aking, siyempre pamilya ko po ng 10 taon at alam ni Miss Annette na mahal ko sila. Ayun. Parang tayo may kausap na Hollywood actress. Ano po? Parang Hollywood actress dyan sa sa kinalaman dyan ng Lisa. Dahil sa Silver ba yung... You are so gorgeous. You are so... Lahat naman. Beautiful. Thank you. I accept blessings. Nakakahawa yung ganda mo. Thank you. Ako si Amihan. Yes. Diba? Amihan season ngayon. Yes, ang anak ko po ay Amihan din. Amihan season. And how is it working again with Dennis, with Wendell, yung mga OG, sa mga kapuso? Mga high school friends namin yan. Actually, naka-eksena, pero si Dennis at si Alex, nakasabayan ko. Nung kailan lang? May mga 5 years ago, tiyamo tayo. Pero kami, Globe TVC. First time namin ni Dennis talaga mag-act together in a scene. Kasi kahit dun sa Globe TVC namin dati, separate kami na nag-shoot. But how was it? It was like, it felt so familiar but also new. It brought me back to, my 20s. Alam mo yun na parang sila pa rin yung nakikita ko, and I looked at them and I thought to myself, wow, we've been through so much and we're still here. Thank you, Lord.
Yun lang. I would like to... Thanks, Bella. No, but yun lang yung parang hindi po kasi lahat ay andito pa. For whatever reason. Pwedeng ayaw na nila, pwedeng... You know, parang the fact that we're still here, we're doing these projects. Wendell, when I saw him today, parang... Praise God. Thank you for work. Thank you for meaningful and impactful work, which I think Green Bowls is. Parang parang nakabata ka rin. What about working yung mga bagong kapuso? Ayan, Ako, hindi ko sila nakatrabaho. Wala silang excited. Ito lang aking anak, si Sienna. Wow, look at this bright young lady, diba? It's so nice to work with everybody. I wish I had more scenes with them, but I didn't really have as many. This is really in-edit out pa daw ako. Ayun na nga, tatlo lang yung guaranteed ko sa kanila eh. Na-edit out pa, so parang 5 seconds lang. But it's, I said yes because again, the project is so good. And, I really wanted to be part of it. Yeah. But will we be seeing you more sa GMA naman? Teleserye or... For now, I am very busy. Mag-yes ka na lang. Yes to my daughter's network. That is the Dea Network. I am very busy. She is quite a demanding and hard to please, but no, she's not demanding or hard to please. But I am a mother, first and foremost, in this season of my life. And I am currently also in a play. Nag-promote, sorry guys I'll take this opportunity. Last 5 shows na po. So yun po ang pinagkakabisihan ko. And I do not know what life has in store for me. So I will always say yes when the project feels right for me. So yun, thank you. Thank you. At dagdag ko lang sa kay Pauline at kay Sofia. First, ano pakiramdam na before, syempre, napapanood nyo lang ito sa parada, sa TV, diba? So, ano yung feeling na ito? Meron, like Pauline, meron ka na naman sa Sofia first time. Syempre, I'm very grateful kasi MMFF to and 50th year na nila, so I'm really happy. And of course, this is directed by Direk Zig. And nabitin po kasi ako katrabaho si Direk sa Maria Clara. So, nung na-offer sa akin to, sabi ko, sige po, yes, why not? And of course, ayan sila Ruru and sila Kuya Den and everyone else. So I'm very grateful. Super grateful din po. And nagulat din po ako na mag-MMFF. Kasi last year po, nanonood din ako ng Firefly. Tapos si Direk Zig kasi, napapanood ko yung mga projects niya. So sabi ko, I wanna work with Direk Zig. Lalo naka-close ko po kasi si Ate Isabel. So ang dami niyong kwento about Direk Zig na sana daw maka-work ko kasi super chill, super calm. Tapos nung naka-work ko na siya, sabi ko, totoo nga. And of course, I would also like to thank Miss Ange, Miss Nessa, Miss Annette, Miss Joy, Sir Ricky, Sir JC, Sir Bats. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you sa inyo. Okay, we have... We love you. Hello po, congratulations po sa inyo lahat. So yung question ko po ay for Direk Zig. So congratulations po, kayo po yung director last year po. So is there any pressure now po this time around sa pag-direct po ng Green Bowls? Ay, sorry, paulit po ng question. Ang gulo nila. Is there any pressure na po this time around knowing po na kayo po yung best director last year? And then kailangan nyo na po higitan yung best director achievement nyo with Green Bowls? Yung pressure na nahalata sa boses eh. Parang hindi naman sa totoong buhay. Kasi parang hindi naman ako super fan ng competition sa totoo lang. Yung point na nagtiwala ulit yung GMA Pictures, yung GMA Films sa akin para dun sa next project nila, despite the fact na parang dahil nag-succeed. So parang yun yung lagi kong iniisip na parang sa totoong buhay mahirap gumawa ng pelikula, pero mas mahirap makakuha ng tiwala ng mga tao.
na magtitiwala ulit sa'yo, magtataya ulit sa'yo, yung parang gano'n. So, mas yun yung iniisip ko para gawin yung best mo para dun sa project. And at the same time, hindi ako masyadong nagpe-pressure kasi mas nakikita ko yung project na produkto talaga ng collaboration. Unang-una, syempre may sandalan kami, may national artist tayo, di ba? Tapos, sobrang, kung nakikita nyo lang dun sa hanggang dun sa katapusan ng pelikula, hindi ako pinabayaan ni Miss Anne, nila Ma'am Nessa, nila Sir JC, nila Sir Christian, lahat mahusay yung mga artista, even yung cinematographer namin, si Sir Neil, si Namaw, lahat ng mga tao doon sa set, si Bats, baka magtampo, charot. Lahat nagtutulungan doon, so hindi ko na feel na ako lang na mag-isa, and at the same time, hindi ko parang kumbaga pinapataw doon sa pangalan ng direktor yung lahat ng bagay-bagay. Parang ganun. Ang tinitingnan ko lang, ginagawa namin lahat yung best namin para doon sa pelikula. Tapos, ayun, hindi masyadong pressure, kundi yung pressure na sana maibigay ko pa rin kung ano yung inaasahan, hindi ng mga tao, kundi ng mga manonood, na sana maibibigay din namin, kundi yung mapantayan ba yung tiwala na ipinagkatiwala sa akin ng GMA Films at ng lahat ng tao doon sa loob ng production. Like, halimbawa, ayan yung sinasabi nila, parang excited sila na makipagtrabaho sa akin, mas doon ako nagpe-pressure. Kasi baka mamaya wala silang makuha after all. Na parang, ito na pala yun. Yung parang ganon. So, mas tinitignan ko siya na kung paano makipag-collaborate doon sa mga bagong tao na makakatrabaho ko at kung paano namin magagawa yung best namin para maipalabas yung best version ng pelikula. Thank you. Direct hope po yung team ng Firefly last year, tapos mukhang hope din po yung team din ng Rainbows this time. So, paano po to nagkaiba? Magkaiba sila sa totoong buhay. Sa sobrang kakaiba niya, hindi ko nga nakikita nung una na para sa akin yung pelikula. And that's the reason why tinanggap ko yung project maliban sa katotohanan na syempre ang hirap mag-no sa isang national artist, di ba? Na parang sa tanang buhay natin, makakatrabaho mo isang national artist, parang hindi ka dapat nag-no, di ba? Parang gano'n. Magkaiba sila, tapos tinake ko yun na challenge sa akin na sa totoong buhay, dun sa concept nila Sir JC, yung storya nila, yung sinulat nila Miss Ange, hindi ko maiisip yun kung ako lang. Kasi ibang-iba siya dun sa mga nauna kong ginawang pelikula at serye and all. Ibang-iba siya. So, ang nag-push sa akin na umuot dun sa project ay i-challenge yung sarili, paano mo siya gagawing buhay. Parang gano'n. Paano mo mapupush yung pelikula dun sa best version niya. And at the same time, paano mo maipaparamdam yung kabuang tema ng pelikula na sa loob ng kulungan, paano mamamayani yung kabutihan. Parang gano'n. So, ang dami. Kahit na may agam-agam ako dati dun sa start, kasi nga dahil hindi naman ako yun, yung buong pelikula, along the way, hanggang ngayon, ang dami ko pa rin natututunan. So ipinagpapasalamat ko sa totoo lang na ako yung ako yung kinuha nila para dun sa project. Kasi ang dami kong natututunan in a way na magagamit ko yun hindi lamang sa paggawa ng pelikula, paggawa ng teleserye dun sa TV, kundi magagamit ko bilang tao. Kasi ang daming mga gustong sabihin ng pelikula, pero ang laging bumabalik sa akin yung sinabi ni Sir Ricky nung una kami nag-usap na parang yung dalawa naming bida, sinusundan natin sila, naghahanap sila ng hustisya para sa mga mahal nila sa buhay. At sa paghahanap nila sa hustisya, mas may na-discover silang mas mahalagang, mas malaking pagpapahalaga, which is yung pagpapakabuti. Yun lang. Thank you. Thank you po, congratulations. Okay, that ends our first batch. Kay Ruru na lang at kay Denny. Kasi yung Green Bones, hindi naman lahat nakakaalam kung ano yung Green Bones, di ba? Majority pa rin, hindi
sila aware kung ano ang meaning talaga ng green bone. So, pwede nyo bang expound lang ng konti kung ano to? And sa mga hindi nakakaalam, lalo na sa mga manunood nito. Second, kayo ba naniniwala kayo talaga sa kasabihan tungkol sa green bone? And why? Ayun. Maraming salamat, Tita Rose. May kasabihan ho na pag ang tao ay ikitrimik at nakahanap po ng kulay berteng buto sa kanyang mga abo, ang ibig sabihin po nun naging mabuting tao siya, na nabubuhay pa siya. And personally, sobrang dun pa lang po sa konsepto na yun, parang napakagandang konsepto niya, na parang tayo, nabubuhay tayo sa mundo, nagnanais tayo na parang balang araw anumang mangyari sa ating buhay, parang hahangarin natin na sana meron tayong green bones. Parang yun yung magiging simbolo na naging mabuti ka ng mga panahon na nabubuhay ka pa. So, napakagandang ano niya na i-connect po sa pelikula at syempre, parang hindi na rin kami mapaghintay na mapanood nyo dahil ang hirap sa totoo na magsalita dahil parang konting detalye lang na masabi namin, maaaring ma-spoil na po agad namin yung storya. Yun, ako naman po, hindi ko alam kung talagang may scientific evidence na naging mabuting tao kapag nakakita ng mga green balls sa kanyang mga labi. Pero sa pagkakataon to, hindi lang dahil may pelikula kami na Green Bones ang title. Parang gusto kong maniwala dahil dun sa paniniwala na yun, parang magsisilbi na reminder na gumawa ka palagi ng mabuti para maka-achieve ka ng ganito. Magkaroon ka ng Green Bones kapag sa makabilang buhay ka na. And sa tingin ko, napakagandang reminder yun para maging magandang halimbawa ka palagi, gumawa ka ng mabuti. At yun na nga, pelikula to ay tungkol sa pag-asa. Naniniwala ako na importante rin na bigyan palagi ng pag-asa yung isang tao na gustong magbago dahil syempre gusto niyang ituwid lahat ng mga pagkakamali niya and yung mga tao kasi magnet yan para sa mga kamalian at maling desisyon sa buhay. So sa tingin ko, napaka-importante na lagi silang bigyan ng pagkakataon na magbago and kahit ilang beses pa, hindi lang once or twice, basta nasa loob nila na gusto nilang gawin mabuti yung buhay nila, bigyan natin yung pagkakataon para magbago. Okay, parang ang hirap din, no? Kung di ka gagawa ng mabuti pala, natsugi ka na, tapos wala na ako ang green bones. Sabi, hindi ka talaga mabuting tao. Anyway, Dennis and Lou, syempre pagkakasing MNF, kasunod na nun yung isa sa aabangan yung awards night, yung mga awards. Kayong dalawa ba, na nararamdaman niyo na ba na strong contender kayo for best actors? I'm sure si Kuya Dennis, ibang-ibang Dennis Trillo yung mapapanood niyo po sa pelikula na ito. Napakarami niya na pong mga pelikula at mga programa na talagang tumatak sa puso't isipan ng bawat Pilipino. But I guess in this project, makikita niyo yung puso. Makikita mo kung gaano niya kamahal yung ginagawa niya. Marami mga pagkakataon, actually kami never kaming nag-uusap sa set. I mean, mabibilang lang sa daliri. Pero kasi siguro nakikita ko rin kung paano yung preparation niya in every scene sa ginagawa namin. So somehow inaaral ko rin kung paano siya mag-prepare, paano yung proseso niya bilang isang aktor. At mula doon parang hoping na makakuha ko ng ilang mga techniques mula kay Kuya Dennis. But you know, makatrabaho at makasama siya sa isang eksena, isang karangalan para sa akin. And I'm sure maraming mga tao ang bibilib sa kanyang pinakitang talento sa pelikula po nito. Ayun, thank you, Mr. Madrid. Ako naman po, never ako talagang umaasa ng kahit ano sa isang bagay na gagawin ko. Pero pakiramdam ko, winner na ako dito dahil makasama pa lang tong award-winning team na to. Mapabilang pa lang sa proyekto na to.
buhayin yung mga characters na nandito sa napakagandang script na nilikha ni Mr. Ricky Lee. Pakiramdam namin, winner na kami, and doon pa lang talagang walang talo na talaga, sobrang siguro yung mga awards may bonus na lang yan, pero ngayon pa lang pakiramdam ko patalo talaga. Okay, thank you. Actually, Dennis, parang ang gandang follow-up nito sa sa pulang araw, diba? After na kainitan ka bilang Saito dito, mukhang maawa naman sila sa'yo. Bukod dun sa mga mararamdaman nila, sigurado ako maapektuhan sila dito. Ibang klase ng kung paano sila naapektuhan sa panonood ng pulang araw. Dito sa proyekto na to, talagang naniniwala kami dahil hindi ka lang ma-entertain, matututo ka, marami kang madadala dito pagkatapos panoorin yung pelikula. At ang importante ron, may apply mo siya yung mga lessons na matututunan mo sa mga sarili mo. Okay, last na po. Curious lang ako kung meron po ba isa sa inyo na may hawak na ng green bones. Kasi kung tama yung pagkakaalam ko, parang ginagawa siyang pendant sa necklace, di ba? Yung iba gano'n na ginagawa. Meron na po ba sa inyo na may hawak na gano'n? And kumusta naman? Wala pa. Sir Ronnie. So wala pa po. Isa, wala ka pa rin? Hindi, from your family, like, walang gano'n? Actually po, I didn't know about this until I read the script. Na kung totoo siya, na my parents were not cremated, so hindi ko alam. Pero sana, nananalig ako na lahat tayo, meron man lang isa. Diba? Kasi I think that's exactly what the film wants to say. That you don't have to be a person. That you are human, and you could have maybe done a lot of bad things in life, pero in those certain moments, in those certain moments that you chose to do good things unto others, sana manaig yun at manukot sa iyong buto, sa ikaibuturan ng iyong buto, tama ba? Ng iyong pusong buto, at magkaroon ka man lang ng kahit isa. Actors. First and foremost, grateful ako sa GMA na ako yung naisip nila para sa role na to. And when it was offered to me, actually the first offer was a different character. And then before we got back to them to give them our decision, they came back to us offering another role. And then they sent the script. Hindi na ako nagdalawang isip, of course, working with Dennis. I've worked with Dennis before, with Ruru also. And then, nung sinabing it was going to be directed by Zig Dulay, of course, I knew Zig Dulay because of Firefly. And that excited me more. And, ang pinaka-kicker was written by Ricky Lee. So parang, kailangan mapasama talaga ako dito. You know? And that's why I'm very, very grateful and thankful. And like I was saying earlier, I really enjoy working with the New Breed because you can see gusto nila talagang matuto. Hindi ko nila lahat. Pero dito sa movie ito, most of my scenes kasi were with Ruru. And we had a lot of time discussing the craft, discussing film. And nakita ko sa kanya na gusto niya talagang mag-grow as a serious actor. Nakita ko kung paano niya nire-respeto yung craft. And of course, me, since yan ang ano ko, kumbaga, dyan tayo nakatutok sa craft. Sobra akong natuwa because you don't find that in the new breed of actors now. Iilan lang yan, mabibilang mo sa kamay mo. And Ruru is one of them. Si Dennis naman, although wala kaming eksena ni Dennis dito, but we worked
together sa TV before. And we were doing this certain project, ewan ko kung naaalala mo, ginagawa natin yung Sugo. Ba nasa kotse tayo, nag-uusap tayo. And of course, medyo reluctant ako to share this, but I will. Sabi ko, alam mo Dennis, nung nanalo ka, remember, first award ko yata yun. Yeah, that one. I think that was your first award, di ba? That was your first award, di ba? So, kung sino ba itong Dennis Trillo na to? Nagkabago-bago nanalo agad ng award, di ba? To make the long story short, napanood ko yung pelikula at kinain ko yung sinabi ko. At sinabi ko sa kanya, alam mo Dennis, magaling kang artista. Ipagpatuloy mo yan. And even now, kanina lang, after watching the trailer, sabi ko, Dennis, may magic ka. May magic ka. Iba ka. So, again, like, kung sinasabi ko, proud ako and grateful na napasama dito. And thankful din ako na I was able to work with two very, 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 I'm looking for the exact adjective. Two very, very, intense, passionate. There you go, passionate, intense, and hungry. Hungry actors who look forward to do more impactful and meaningful projects. Kasi ganun din ako eh. Yun. So, pwede si Mr. Raul. Magandang hapon po sa inyong lahat. Well, actually, lubos ko po kinararangan na makatrabaho ang tatlong mga artista ko, si Den, si Wendell, tsaka si Ruru. Hindi ko alam kung paano sila mag-prepare. Kasi pag nandun na sa set, at umaarte na sila, namawala ako eh. Ako yung namawala sa, parang nalilipat yung mundo ko doon sa mga characters ng tatlo eh. Like, Ruru, Dennis, and Wendell. Sa akin parang tatlong best actor kung nakatrabaho ko. Parang ang gagaling nila eh. Lalo na si Ruru, kapag seryoso, masyado yung seryoso eh. Lagi niya tinatanong si Ronnie kung paano mag-prepare, no? Kung paano ihanda yung sarili mo sa isang eksena. Ganun siya kaseryoso. Although si Wendell, iba din. At saka, napakamaalaga nilang tatlo. Kasi ako yung pinakamatanda, hindi pinakamatanda, pinakamahina sa mga artista ng Green Bones. Tapos alaga nila akong tatlo. Lagi nila ako pinatanong kung kumusta na ako. Si Miss Ange, tsaka si Sir Butts, nung makalimutan ko ng pusa, alaga nila ako eh. Dinala ako sa hospital. Hindi pumayag si Sir Butts at si Sir Casey na hindi ako dalhin sa ospital. So, napakatuloy ako. So, maraming salamat Direk Sid. At ako'y napabilang dito sa pelikula mo at nakasama ko itong tatlo na to. Na sobrang ang gagaling. Thank you so much. Sa akin naman po, wala naman po akong tawag dito. Definition sa mga kung paano makatrabaho ng mga kapwa-artista ko. Para sa akin, palaging sariwa ang aking paningin sa mga bagay-bagay. Wala akong nilalagay na mga imahe. So, para tuloy-tuloy lang ang aking pagsasagawa at aking pasalamuha sa kapwa-artista ko. Pero itong industriya natin ngayon ay lalong titingkad dahil sa mga batang ito. Maraming salamat po. Okay, meron pa tayong mga pinadalang tanong mula sa regional TV. Meron from One Western Visayas, Malitang Bistak, One North Central Luzon. Ilang po tatandaan
na walang sino man ang kayang maghusga ng inyong mga hinaharap. Maaaring nakagawa to ng mga pagkakamali na nakaraan. Pero hindi ibig sabihin nun habang buhay na kayong masama. At hanggat nananalig kayo sa ating Panginoon Diyos na meron siyang inilalaan na magandang buhay para sa ating lahat, mangyayari yan. At kung talagang malinaw sa inyo at seryoso kayo sa pagbabagong buhay, kailangan yung paniwalaan at panindigan ang inyong desisyon at patuloy na mabuhay na may karangalan at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Ayan po. Masasabi ko lang sa kanila na hanggat nabubuhay ang isang tao, lagi yang may pag-asa. Ang tao talagang walang perpekto, laging nagkakamali yan, and kailangan lagi siyang bigyan din ng chance para magbago. Tayo, wala tayong pinagkaiba sa mga PDL. Nagkataon lang na hindi tayo nakakulong, pero pare-pareho tayo nagkakamali. At dun sa mga pagkakamaling yun, dun tayo natututo at nabubuhay yung ating pagkatao. Kaya habang nabubuhay ang isang tao, habang nagkakamali, bigyan niyo lang siya lagi ng pag-asa na magbago para na-correct lahat ng mga pagkakamali niya at mas maging mabuting tao siya. Wonderful. Maraming salamat, Rulo and Dennis. Meron pa kayo isang mini version ng Tree of Hope. At dito sa Tree of Hope na yan, sinasapit nila yung kanilang mga wish for Christmas. So meron silang ilalagay ng mga wish dyan. Ito po yung kanilang Tree of Hope. Maliit lang, smaller version. Pero nakakatuwa yung mga wishes nila kasi napakasimple. Bagong chinelas, tsokolate, groceries, bagong unan, antipara, kasi yung isa medyo hindi na makabasa. So yan po yung totoong version ng ating Tree of Hope na nasaksihan po natin sa isang jail sa Cavite. Yan. So yan po yung inspirasyon ng Tree of Hope sa pelikulang Green Bones, kung saan totoong puno po ang ating pinagsabitan ng wish ng mga PDL. And this afternoon, hindi lang po names ninyo ang nakasabit sa puno, kundi mga totoong wish ng mga PDL na nakolekta po namin sa isang actual prison and penal farm. At syempre, meron po tayong good news para sa mga kaibigan nating PDL na nagpadala ng kanilang mga wish, dahil lahat po ng mga yan ay ibigay po natin sa kanila as Christmas gifts. Care of the Green Bones family. So it's truly a time of giving and hope para sa ating lahat. So this Christmas, let us not forget to watch and support GMA Pictures' official entry for the 50th Metro Manila Film Festival, ang Green Bones. Sigurado pong bubuhos ang inyong pag-asa ngayong Pasko. Maraming salamat ulit. Ako po si Ate Maralio, ang inyong host. And to formally end this inspiring afternoon, we present to you once again Green Bones official trailer.